mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, palagay ko sasang-ayon kayo sa akin. Gusto nating maranasan lagi-lagi ang presensya ng Panginoon, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagkilos sa ating buhay, ang kanyang pananahan sa atin. Sa dami ng ating mga pinagdadaanan, talagang sa Panginoon tayo umaasa at gusto natin laging sabihin at dasalin, Panginoon, dumating ka sa aking buhay. Pero ang tanong ay, nararamdaman, nararanasan, nakikita, at napapahalagahan pa natin ang pagdating at pananahan ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating sambayanan,
sa atin bilang isang sangkatauhan. Sapagkat pinapaalaala po ng ating mga pagbasa ngayon, unang-una na ng ating ebanghelyo, na ang Panginoon ay dumarating sa mga karaniwan nating karanasan, sa mga ordinaryong mga pangyayari sa ating buhay. Samantalang baka tayo naghihintay ng mga kababalaghan, ng mga kamanghamanghang mga pangyayari sa kapaligiran at sa sarili, pero ang paalaala po ni San Lucas, ang turo ng Panginoong Hesus, siya, ang Diyos ay dumarating sa mga karaniwang mga karanasan na mayroon tayo. Katulad ng panahon ni Noe, ang pagdating ng Diyos sa pamamagitan ng baha, ang mga tao ay umiinom at nag-aasawa, mga ordinaryong karanasan, at dumating ang baha. Napagkilos ng Diyos upang linisin ang mundo. Nung panahon ni Lot, ang mga tao ay ganun din, kumakain, umiinom, naghahanap buhay, nagtatanim, nagtatayo ng bahay ng linisin ng Diyos ang mundo sa kasalanan sa pagpapaulan ng apoy at asupre. Sa mga karaniwang karanasan sa buhay, ang Diyos ay dumarating sa atin. Kaya nga, ang sabi din sa ating ebanghelyo, no? Ang Panginoon darating habang tayo nasa bubungan, habang tayo nasa bukid, habang tayo natutulog, habang tayo gumigiling. Hindi na kailangan ng mga espesyal, kamangha-mangha o katangi-tanging karanasan o paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Lagi siyang kumakatok sa ating puso at lagi siyang naghahangad na sa atin ay pumasok at manahan. Kaya't maganda ding pakinggan at alalahanin ang turo ng aklat ng karunungan. Anong sabi? Isang kahangalan kung hindi natin makikita ang pagdating at pananahan ng Diyos sa ating buhay. Isang kahangalan. Lalo pa dahil sa ang Diyos sa totoo lang ay dumarating at nananahan sa atin. Tayo nga sa pag-unlad natin sa kaalaman, alam natin kung kailan darating ang ulan, ang bagyo, ang baha. Alam natin ang pagkakasakit at ang ating paggaling. Nasisiguro natin ang ating pagyaman at nakikita din natin kung tayo'y maghihirap. Ngunit, ang pagdating at presensya ng Panginoon, ganoon din ba ang ating kaalaman at kakayahan upang ito ay ating mapahalagahan? Kailan po ba natin huling naranasan yung kumbinsido tayong nararanasan natin ang Panginoon ay dumating sa ating buhay at siya'y sa ating nananahan? Kailan po yan nangyari? Sa anong karanasan? Kailan ang huling matingkad na karanasan natin sa Diyos? Napakatagal na po ba? Samantala, anong sabi ng ating mga pagbasa? Sa karaniwan nating karanasan, mula kaninang umaga sa pagising at kahit habang tayo natutulog, ang daming mga nangyari sa mga nakalipas na oras at kahit sa mga karaniwang mga pangyayaring ito, dumadating po ang Diyos at nananahan sa atin. Kaya naman, mapalad tayo kung sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, nakikita natin, napapahalagahan natin, nararanasan natin, inaangkin at ipinagdiriwang natin ang pagdating at pananahan ng Panginoon. Tunay po na walang isang sandali sa ating buhay na tayo kanyang iniiwan at tayo kanyang pinababayaan. At sumayin niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.